Tesla Pi. Ito daw ang tatalo sa iPhone. Alam naman natin na yung iPhone siya ang frontrunner pagdating sa smartphones these days. Of course, meron din akong Android, meron din akong Samsung, at meron din akong mga iPhone. So, nakita ko nga nasa performance wise and design wise talagang above and beyond ang iPhone products. Malalakas sila at these are sikat ang iPhone, ang Apple products dahil sa kanilang software driven technology. Ibig sabihin, hindi siya umaasa sa machine. Hindi palakasan ng CPU or ng memory or ng graphic card. No, hindi kagaya ng ibang brands like IBM, Microsoft and Samsung. Kailangan malalakas yung mga specs nung iyong machine para lumakas. Ito software driven. Ibig sabihin yung programming nila ang malakas. No? So maganda yun kasi ma-update mo lang yung software, makakapag-adapt yung iyong phone. Kaya angat ang iPhone. Pero itong Tesla Pi, Tesla Pi, gagawin daw niyang mas malakas, mas mura, at mas powerful, at tatalunin daw nito ang iPhone. So hindi pa natin sure, no, talagang kaya niyang gawin ito kasi ang estimate nila is sa presyo na lang. Ang presyo nito ay magiging parang latest din ng mga Samsung, like Samsung 21 ganon, 21, 22. So it will be around $1,000 to $1,500. So hindi pa rin sasabihin natin hindi pa rin ganun kalaki ang lamang niya sa iPhone in terms of pricing. Pero ang promise daw ni Elon Musk, of course kilala naman natin si Elon Musk, kanya yung Tesla car, and kanya yung Starlink, and kanya yung SpaceX, at siya ang nangangarap magtayo ng community sa Mars. So si Elon Musk talaga ay isang visionary, no? Talagang nangangarap siya na at talagang gagawin niya, hindi niya titigilan. Hanggang sa may isang balita pa nga na sometime yung Tesla car is dapat mababankrupt na. Ang ginawa niya is tinaya niya yung sarili niyang pera para sagipin yung sasakyan, no? Yung business na yun. Parang meron siyang natitirang $40 million sa pagkakabenta ng kanyang PayPal, and so tinodo niya yun, tinaya niya yun kasi talagang naniniwala siya sa mga Tesla products and SpaceX and Starlink, no? So kung hindi nyo alam ang Tesla car, ito ay isang e-car, electronic car, battery powered car na napakabilis, na parang race car din at napakaganda, no? Pinapangarap to ng mga bilyonaryo sa buong mundo dahil nga ang ganda ng design at mabilis siya. Nakikipagkarera siya sa mga gasoline powered sports car. At yung kanya namang SpaceX, kilala naman natin ng SpaceX, nakakuha na siya ng kontrata sa NASA kasi reusable ang rockets niya. Bumabalik uli sa launch pad yung rockets, kaya di hamak na, mas mura. At yung Starlink naman is kahit saan kang parte ng planeta, kokonekta ka sa high powered internet. So pwede ka mag live streaming, wala nang dead spot kasi wala na tong cell site. Yung Starlink ay satellite siya sa buong mundo, no? So doon ka nakiki-bounce sa kanya. Libo-libo ang pinalipad nilang satellite dyan, plus yung existing na thousands na rin ang ginamit ng Starlink para magawa yon. At talagang totoo naman kasi dun sa mga areas ng kagaya ng Tanay, walang kuryente, walang internet, naglagay kami dyan ng Starlink sa gitna ng bundok. Gumana siya, and lucrative business kasi pwede ka magpabayad, no? Parang pwede ka magpabayad ng 5 pesos per minute sa internet access, para lang makita mo kung merong nagtawag sa'yo or nag-chat or may message, ganon. Kasi kung walang internet, di ibig sabihin wala ring cell site, kasi di ba nakakonekta sa cell site natin ang mga data, di ba? So
Wala talaga. Talagang pag nag-camp out ka sa mga forest reserves, kagaya ng Santa Ines, Tanay, Rizal, wala talagang ano dyan. Wala talagang signal dyan. Talagang outback ka or in the woods. Wilderness, ika nga, wilderness. So ito yung spec. Balik tayo sa Tesla Pi, no? Tesla Pi. So itong Tesla Pi, ang operating system niya is Linux based or maybe an Android 12. Pero ang gustong tawag nila dito is a Tesla OS. Ang tawag nila Tesla OS, pero it's an Linux based, so it must be like an Android. Ang pinagmamalaki pa nito ay napakaganda raw ng camera niya. Syempre lahat tayo mga vlogger, no, gusto natin camera muna, no. So kung sinasabi nilang let's say Apple 12 megapixel ang harap at ang likod ay 48 megapixel. I don't know if that's the latest Apple, no, pero yun ang nakita ko rito sa sa pagsa-search ko is 12 megapixel front and 24. Ang gagawin daw na ni Tesla Pi is 40 in front and 100 at the back. So ganun kalaki, doble, no? Talagang isipin mo, gagawin niya yun, no? 40 megapixel in front and 40 at the back. Tapos meron pa siyang multiple cam na 50 megapixel ang isa. Siguro bali ang camera is 1, 2, 3, 4. 50 megapixel plus yung 100. Tapos ang RAM maybe around 8 and 12G. No, memory will be like 128G, 256G and 512G. The battery ang speculation nila is 7500 milliampere na magtatagal ng 3 araw o rock and roll usage, no? Kahit na baragbagin mo 3 araw yun, 75, kasi usually mga battery yun is 5,000, no? Ako nga mismo habang binabasa ko yung specifications, nagugulat ako eh. Hindi ko akalain na smartphone pala pinag-uusapan natin. Tingnan mo yung mga 12 GB RAM and the memory is 512 GB. My God, phone pala ito, no? So ganun ang mga nangyayaring mga ito rumors. Pero ito pa matindi. Itong Tesla Pi ay bukod sa mura na, meron siyang solar. May solar siya. I-charge mo yung phone mo by solar sa likod. Imagine that, di ba? Kung sana magkatotoo, no? So wala pa siyang launching, pero magugulat ka. Pero siguro nagtataka kayo, ano ba ang gamit ni Elon Musk na telepono? Well, ang gamit niya ngayon ay iPhone 15, no? iPhone 15 Pro. So nasa iPhone pa rin siya. Ultimo let's say sina Bill Gates, nung tinanong si Bill Gates kung anong gamit niya, is also Samsung 21 and iPhone. May iPhone din siya. Pero ewan ko lang, meron lang ako nakita rito, ewan ko propaganda to, pero sinabi daw ni Bill Gates na mas gusto raw niya yung Samsung niya. Well, I don't know, no? Minsan kasi may propaganda na ganun. Kasi ako mismo, Android and iPhone user ako. Mas gusto ko talaga yung iPhone. Yung iPhone talagang lumalaban siya. Hindi kagaya nung Android na pag nag-hang siya parang gusto mo nang ibalibag, no? Pero itong iPhone lumalaban siya. Parang inaayos pa niya yung sarili niya. Pag nag-hang siya, parang pinipilit pa niyang ayusin yung sarili niya, diba? Tapos obviously meron ako mga obsolete iPhones dito na nakakargahan pa rin ng mga latest games. Meron akong iPhone 6 dito, iPhone 6, ang tagal na nun, lumalaban pa rin yun sa latest games. So doon pa lang makikita mo yung performance niya, no? So yan ang mga latest natin sa Tesla. Yan, ayan, no? iPhone 15 Pro, billionaire. So, meron din pala si Elon na
crypto. Kung kayo ay under crypto, no, meron siyang crypto, ang tawag ay Pi. So ang sabi niya, dahil nga visionary tong si Elon Musk, sabi niya this will be the money sa sa Mars. Pi daw magiging currency sa Mars, no? So ganun siya ka-visionary kasi pinagmamadali na niya, hindi na niya iniisip na tatagal pa hindi aabot ng, ayaw niya nang sabing aabot pa ng 2030 yung pagpunta sa Mars Gusto niya itong dekada na to ito naman, meron nakalagay dito, ano daw ang gamit ni Mark Zuckerberg na phone. Well, ang sabi dito Samsung Galaxy S21 daw. So, hindi natin alam, no? Hindi ako basta-basta naniniwala Kasi, alam mo na, minsan pwede yung gawin ng mga vlogger kasi. Ito naman, Bill Gates daw, uses Samsung Galaxy Z Fold 4. No? Pero ito, baka nagtataka kayo, ano ba ang pinakamahal na smartphone sa buong daigdig? So, ang nakalagay dito is Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Wow, iPhone 6 lang to Pink Diamond. So, ang gumawa daw sa American design studio Falcon with the whopping $25 million. Wow, $25 million. Pero ano na, kasi meron siyang plating na 24 karat gold and textured with emerald cut pink diamond. So yun ang nagpamahal sa kanya, yung 24 karat gold plating and yung emerald cut pink diamond. Sana siguro pwede niya ilipat, no? Pag may latest phone na, kasi iPhone 6 luma na di ba? So sana mailipat niya rin sa latest na iPhone kung iPhone user siya. So mga bilyonary sa buong mundo yun.